Tunghayan natin ang palabas ng Scoop Productions and Astro Shaw na pinamagatang Sheriff, Narco Integrity, kung saan pinaslang at pinagsamantalahan ng mga sindikato ang kanyang kasintahan na police undercover. At bilang paghiganti ay lihim niyang tinutugis at pinapaslang ang mga taong sangkot sa anomaliyang may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot. Ngunit habang ginagawa niya ito, nagpadala ng special agent ang kataas-taasan ng pulisya upang alamin kung sino ang misteryosong tao na lihim na pumapaslang sa mga kriminal na nagtatago sa codename na Meth Killer. This is Pusit Station Movie Recap. Sa umpisa ng eksena, sa federal na hukuman, hinatulan ng judge at tinapawalang sala ang isang lalaki dahil kulang di umano ang ebidensya laban dito. Ang lalaking ito ay si Tony Ifrit, isang leader ng pinakamalaking sindikato ng ipinagbabawal na gamot na namamayagpag sa kanilang lugar. Sa mga sumunod na eksena, gabi at kasagsagan ng malakas na ulan, nagpunta ang isang official ng narcotics unit na si Muhammad Malik sa isang abandonado at maliit na warehouse. Ilang saglit pa ay may tinawagan ito sa telepono. At nang mag-ring na ito, lumabas ang taong may hawak ng teleponong tinatawagan ni Officer Malik. Ang akala niya ay ito na ang kanyang impormante, ngunit nagulat siya nang tanggalin na ang face mask nito. Dahil mukha ni Nazri ang bumungad sa kanya. Nang makita ni Malik ang tauhan niyang si Nazri, agad kinwestiyon ang pagdating nito sa nasabing lugar. Ngunit siya din ay tinanong din ni Nazri kung bakit siya naroon. Nagpaliwanag si Malik na may katagpuin di umano siyang impormante na nagtratrabaho kay Tony. Ngunit hindi naniwala si Nazri nito. Sa halip inakusahan niya ang official niyang si Malik na tumatanggap di umano ng suhol galing kay Tony Ifrit. Wala daw itong karapatang magsuot ng uniforme at tsapa bilang pulis dahil isa daw itong sohulan at sangkot sa katiwalian. Kaya lugmok ang mundo sa kasamaan dahil sa kanila. Nagalit si Malik sa pinagsasabi ng tauhan niyang si Nazri at sinabihang umalis na siya sa lugar dahil ere-report di umano niya ito sa kanilang official. Bakit nagpunta siya dito? At bukas paniguradong masususpende ito sa trabaho bilang pulis. Tumindi ang kanilang sagutan hanggang sa walang ano-ano'y inundayan ito ni Nazri ng saksak sa tiyan. Lumaban at pinalo ng kahoy ni Malik si Nazri at pinagbabaril. Ngunit alisto ang galaw nito kaya nakaiwas ito. Pinilit man na lumayo ni Malik sa lugar upang matakasan si Naz, ngunit sinundan siya nito at nang malapitan na ito. Dito pa ulit-ulit na inundayan ni Naz ng saksak ang tiyan ni Malik hanggang sa malagutan ito ng hininga. Pinaliguan ni Naz ang katawan ni Malik bago niya ito binalot ng stretch film upang mabura nito ang kanyang fingerprint. Halata sa galaw at parang bihasa na ito sa kanyang ginagawa. At ito'y hindi pangkaraniwan. Dinala niya ang katawan ni Malik sa isang kalsada na walang CCTV camera na makahagip sa kanya. Hiniga niya ang katawan nito sa gitna ng kalsada sabay binudburan ng ipinagbabawal na gamot bago nilisan ng lugar. Kinabukasan, sa isang police station, dumating ang dalawang sasakyan lolan, ang Royal Malaysian Police na ang pangalan ay Sheriff. Pinadala siya dito upang aristuhin si Inspector Amirul Asayraf na di umano ay isang protektor ng mga pasugalan at tumatanggap ng suhol mula sa boss ng pasugalan na si Sam Wukong. Sa paghaharap ni na Inspector Amirul at Sheriff, lahat ng paratang kay Inspector Amirul ay itinanggi niya. Ngunit nang inilabas na ni Sheriff ang mga ebidensya ng transaction sa pagtanggap niya ng suhol buwan-buwan at pati ang voice record na pag-amin at pagturo ni Sam Wukong sa kanya na siya daw ang protektor nila, ay dito hindi nakapagsalita si Inspector Amirul. At imbis umamin na ito at sumuko, gusto pa itong tumakas sa mga otoridad, nakipaghabulan pa ito, kalaunan ay nahuli din. Natagpuan na at nalaman na ng mga pulis ang pamamaslang sa pinuno ng narcotics unit na si Malik. Kaya agad nagtungo ang mga narcotics group sa nasabing lugar pinangunahan ni Zaya, kapatid na pulis ni Nazri. Naawa ang mga tauhan ni Malik sa sinapit sa kanya. Ang iba nagsasabi na kaya siguro niligpit si Muhammad Malik dahil baka may kinasangkutan itong anomalya. Ang iba naman ay kumontra dito na itanong ni Zaya sa mga tauhan niya kung mayroon ba di umanong CCTV sa lugar. Ngunit sinabi ni Nazri na tulad daw ng dati na iniiwasan ang lugar na may CCTV upang walang makuhang ebidensya. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nakasama lang pala sa grupo nila ang taong gumawa nito. Kinabukasan sa Narcotics Unit Office,
Pinag-usapan ng team ang nireport ng kanilang impormante na may bagong kanang kamay na si Tony Ifrit na ang pangalan ay Kapak. Marami na daw itong kaso, ngunit wala pa silang sapat na ebidensya upang magdiin sa kanya para ipapahuli na ito. Ilang saglit pa ay dumating ang kanilang official at ipinakilala ang pinadalang Assistant Superintendent of Police na si Jennifer Wong ng Special Detective Unit para siyang tututok sa merteryosong suspek na pumapaslang ng mga taong na-involve sa ipinagbabawal na gamot. Ipinaliwanag ni ASP Jennifer Wong na 7 na di umano ang napaslang ng misteryosong suspek at pang-8 nito ang official ng Narcotics Unit na si Muhammad Malik. Magkakapareho daw ang pamaraan at estilo nito sa pamamaslang. Ibinalot at binudburan ng ipinagbabawal na gamot ang katawan nito bago iwanan. At ang kanilang suspect ay ang taong nagtatago sa codename na Meth Killer. At dagdag pa nito, lumabas sa forensic report na ang droga na ibinudbud nito sa katawan ay galing daw kay Tony Ifrit. Dagdag sinabi ni Jennifer Wong na isa daw sa 7 napaslang ay tauhan ni Tony Ifrit na siyang pumaslang din sa kanilang police undercover na si Shazwani. At sa huli, sinabi ni Jennifer Wong sa kanila na alam niyang inatasan ang Narcotics Unit para puksain ang sindikato ni Tony Ifrit. Samantalang siya ay itinalaga din para hanapin kung sino ang Meth Killer. Kaya napatingin na lang dito si Nazri. Napanood ni Tony sa balita ang sinapit ng pulis na si Muhammad Malik. Kaya nalaman nito na isa sa kanyang mga tauhan ay dapat yun sana talaga ang makikipagkita kay Malik ng mga gabing iyon. Hindi lang ito natuloy dahil kay Nazri na tumawag sa kanya at nagsabi na huwag nang puntahan si Malik dahil siya pala ang pupunta dito. Pinaamin ni Tony ang tauhan niya kung sino ang lalaking tumawag sa kanya. Ngunit wala itong maisagot kay Tony. Kaya sinabihan ni Tony ang kanyang kanang kamay na si Kapak na bantayan 24/7 ang mga pulis ng narcotics group. At dahil duda na si Tony na baka impormante na ng mga kapulisan ang nakabitin na niyang tauhan na nakapasok na sa sindikato niya, agad pinutol ni Tony Ifrit ang leeg nito. Sa police station, nakita ni Sheriff sa drawer ang picture ng ama niya kasama siya. At dito muli niyang naalala ang sinapit ng kanyang ama matapos tugisin ng kapwa pulis dahil nasangkot ito sa katiwalian. Binigyan na naman si Sheriff ng kanyang official ng panibagong kaso na kanyang reresolbahin. Mahirap di umano ito, pero alam niyang kaya ito ni Sheriff. Inisa-isa nang ibigay ni Kapak ang bayad at letrato ng mga narcotic police na kanilang pasusundan 24/7 ayon sa utos ni Tony Ifrit. Ngunit bago pa man umalis si Kapak, ay kinausap siya ng isa nilang tauhan at naitanong kung kailan daw siya dadalhin kay Tony Ifrit dahil gusto daw niyang matulad kay Kapak na naging kanang kamay. Nagalit si Kapak nang banggitin ng tauhan nila ang pangalan ni Tony at sa sunod daw na banggitin niya ito, pasasabugin daw ang utak nito. Sa loob ng banyo, nagpakita sa isipan nitong si Nazri ang kasintahan niyang police undercover na pinaslang ng tauhan ni Tony kamakailan lang. At nagpahiwatig ito na tigilan na niya ang kanyang ginagawang pamamaslang ng palihim sa mga sangkot sa droga dahil wala daw itong magandang maidulot. Maya-maya ay nakisabay sa kanyang sasakyan ang kanyang kapatid na si Sia papasok sa opisina. Dito nabanggit ni Naz sa kanyang kapatid na marami daw sumusuporta sa ginawa ng Meth Killer dahil mula daw na lumabas ito, nabawasan ang krimen sa droga. Ngunit kinontra ito ng kanyang kapatid dahil kasalanan pa rin daw ang kumitil ng buhay at hayaan na lang daw na korte ang magdesisyon nito. Ngunit sinagot ito ni Nazri at sinabi sa kanyang kapatid na kung hayaan ang batas ang magdesisyon, paano naman daw si Tony Ifrit at ang sindikato nito na lagi na lang nakakalusot sa korte. Ngunit ipinagdiinan ni siya na kung hindi daw siya maniniwala sa batas, wala daw mangyayari sa bansa. Kaya napatingin na lang si Naz sa kanyang kapatid. Kinagabihan, minatyagan ni Kapak ang isang tauhan ng narcotics habang pakain sa isang kantin. At habang nasa loob siya ng sasakyan para bantayan ng pulis, bigla siyang nagulat dahil biglang pumasok ang Meth Killer at inutusan siyang paandarin ang kanyang sasakyan patungo sa isang warehouse. Binugbog at pinahirapan ng Meth Killer ang kahnang kamay ni Tony Ifrit na si Kapak upang ikanta nito ang lokasyon ng hideout ni Tony Ifrit. Biglang nalipat ang eksena sa isang international school kung saan inihatid ng Assistant Superintendent of Police na si Jennifer Wong ang kanyang anak. Maya-maya pa ay nakatanggap ito ng tawag at pinapapunta ito sa crime scene
dahil may natagpuan na naman daw isang bangkay dito. Pagdating ni Jennifer Wong sa pinangyarihan, agad tinanong nito kay Sha kung sino ang nasabing biktima. Sinabi ni Sha na kanang kamay ito ni Tony Ifrit na ang pangalan ay Kapak. Nagsalita si Jennifer Wong bakit hindi daw niya ito nakita sa database ng mga pulis. Kung gusto daw nila na malutas ang mga kaso, dapat ipaalam daw lahat ito sa kanya ayon kay Jennifer Wong. Ang paliwanag naman ni Sha na 3 araw pa lang di umano nila nalaman na kanang kamay daw ito ni Tony Ifrit at hindi daw kumo nalaman at narinig nila na kanang kamay ito ay agad ito iugnay sa sindikato ni Tony Ifrit. Kailangan daw muna nilang siguraduhin kung tauhan ba talaga ni Tony ito bago i-update ang database para masama siya sa mga suspect ng sindikato. Maya-maya ay biglang dumating si sheriff sa pinangyarihan at dumungaw ito mula sa hagdanan. Napatingin dito si Nasri, sumaludo ito kay Nasri at ngumiti na tila may nais ipahiwatig. Kinaumagahan, may dumating na liham para kay Officer Sha. Habang inumpisahan na niyang buksan ito, nakatingin si Nasri sa kanya sa labas ng opisina. At nang mabuksan na ang liham, nagulat si Sha sa nakita dahil sketch pala ito kung paano tuntunin ang hideout ni Tony Ifrit. Agad pinaalam niya ito sa kanyang official, kaya naman agad sila nagkaroon ng sekretong pagpupulong. Pinaniwalaan nila na mukhang galing daw ito sa meth killer at baka niloloko lang daw sila. Ngunit iginiit ng kanilang official na paano kung totoo ito at kung halughugin daw nila ang lugar batay sa nakalagay sa sketch, wala naman daw silang nilabag na batas. Biglang sinabi ni Sia sa official nila kung paano naman daw si Jennifer Wong. Kailangan ba daw itong ipaalam sa kanya? Ngunit ang sagot ng opisyal na ang misyon ni Jennifer ay hulihin ang meth killer. Samantalang silang taga-narcotics department ay ang puksain ng sindikato ni Tony Ifrit. Kaya ang desisyon ng opisyal na huwag muna itong ipagsabi dahil confidential daw ang impormasyon. At ang final na desisyon ng opisyal ng narcotics ay halughugin ang nasabing lugar. At kung maaari ay hulihin ng buhay si Tony Ifrit. Agad naghanda ang grupo upang isagawa ang nasabing plano. Ngunit nang palabas na sila sa opisina, ay hinarang sila ni Sheriff galing sa special unit na pinadala ng pinakataas ng Royal Malaysian Police. Nagpakilala si Sheriff sa mga taga-narcotics department at sinabi na galing di umano siya sa special unit ng Royal Malaysian Police. At sinabi harap-harapan sa kanila na siya daw yung pulis na manghuli ng kapwa pulis. Dahil dito napatingin si Nasri. Dagdag sinabi ni Sheriff na makakasama daw niya si Jennifer Wong upang isara ang kaso ng meth killer na nasa loob lang ng Narcotics Department. Pumalag si Farouk sa sinabi ni Sheriff, bakit daw sila ang pinanghihinalaan? Bakit hindi daw ang tagalabas? Sinabi ni Tony na malabong nasa labas daw ang meth killer dahil paano daw nila nalalaman ang nasa taas ng organisasyon ni Tony Ifrit kung tagalabas ito, kaya malamang dito lang daw ito sa loob ng narcotics. Muling ikinukwento ni Sheriff kung kilala ba nila si Juan Daniel na pumaslang ng 9 na tao na may kinalaman sa drug dealer at drug pusher. Kamukha daw ang pamaraan nito sa ginawa ng meth killer na balutin at kalatan ng ipinagbabawal na gamot ang katawan nito. At bago pa man mapaslang itong si Juan Daniel, ay nag-iwan di umano ito ng isang mensahe na kung sinumang sangkot sa droga at korupsyon ay dapat itumba. At dahil natimbrihan na ang special agent na si Sheriff mula sa taas na ang suspect na nagtatago sa pangalang meth killer ay nasa hanay lang ng Narcotics Department. Na posibleng ito ang pumaslang sa head ng narcotics na si Muhammad Malik. Dito, agad isinigawa ang actual na interogasyon. Lahat sila isa-isang in-interview ni Sheriff at lahat sila ay kanya-kanyang alibay at dinipensahan ng sarili para hindi lang maugnay ang pangalan nila sa pagkapas lang kay Muhammad Malik. Pagkatapos ng interogasyon, may spekulasyon sina Jennifer Wong at Sheriff na ang may potensyal na suspect na pumaslang kay Malik ay si Shazlin, kapatid ni Nasri, dahil ganap ng alas 11 ng gabi ilang araw. Bago maganap ang pagkapaslang kay Officer Malik, ay nakita daw itong pumasok sa opisina ng opisyal na Muhammad Malik. At pagdating sa loob, ay kitang pinahubad ito ng jacket. At dahil napansin ni Malik na may CCTV ay agad pinatay ito. At pagkatapos ng 15 minutos, kita sa CCTV na lumabas na si Shazlin. Nasa isipan ni Jennifer na baka pinagsamantalahan ito ni Malik. Ngunit itinanggi ito ni Shazlin dahil tungkol lang daw sa planong operasyon ang kanilang pinag-usapan. Uminit ang ulo ni Wong dahil sa ayaw at tipid ni Shazlin magsalita, kaya sumabat si Sheriff at sinabi sa lahat ng mga miyembro ng Narcotics Department
na potensyal suspect silang lahat sa pagkamatay ni Muhammad Malik. Pero may isang namukod tangi daw sa kanila, ang kanyang pinanghihinalaan, bukod kay Shaslin. Dahil detalyado ang sagot, perpek ang kwento, perpek ang alibay na para bang galawan daw ng meth killer, malinis, kaya prangkang inihayag nito na si Inspector Nazri daw ang kanyang suspect. Napatingin si Inspector Nazri sa narinig, pati ang kapatid niyang si Shaslin, kasama ang narcotics group sa sinabi ng deputy na si Sheriff. Pagsapit ng gabi, itinuloy pa rin ng grupo ang plano na puntahan ang address na pinadala kay Shaslin. Sa loob ng sasakyan, naitanong ni Nazri sa kapatid niya kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng opisina ni Malik. Sabi ni Shaslin ay wala daw nangyari. Habang nakatingin dito lahat ng mga kasamahan. Pagdating sa lugar na nakalagay sa sketch na binigay kay Shaslin, dismayado ang grupo dahil wala na silang naabutan dito. Pero hinala nila na may nagtimbre kay Tony Ifrit dahil mainit pa daw ang mga makinarya na ginamit sa operasyon ng warehouse. Maya-maya ay nakarinig sila ng kalampag sa kabilang silid. At nang pinuntahan nila ito, nagulat sila dahil naroon din pala sina Sheriff. Nagsalita ang head official ng narcotics kung bakit siya naroon. Dahil mahalagang operasyon daw ito. Ngunit sinagot siya ni Sheriff na sumunod siya dito. Kasi nung unang tinanong daw siya, sinabi daw ng opisyal ng narcotics na training lang. Yun pala, operation na. Pinabalik ng head ng narcotics ang grupo sa opisina dahil bistado na daw ang kanilang operasyon. Galit na galit si Tony nang nalaman na sinalakay ng mga pulis ang kanyang warehouse dahil milyon-milyon di umano ang halaga ng mga makinarya dito. Sinisi pa nito ang kanyang impormante bakit hindi ito itinimbre sa kanya ng maaga at may tinawagan ito sa cellphone at inutusan na ipahanap na ang meth killer dahil masyado na daw itong nangialam sa negosyo niya. Sa loob ng opisina ng narcotics, pinag-uusapan nila ang deputy superintendent na si Sheriff dahil kesyo mayabang daw ito at talagang hindi nila ito gusto. Sabi ni Farouk sa kasamahan, nag-background check daw siya at nalaman niya na nabaril daw ang tatay nitong pulis dahil tumakas ito dala ang suhol. Kung tumanggap daw ng suhol ang tatay, ganun din daw yung anak. Maya-maya ay tinawag sila ni Naragajan at sinabi na kanina pa daw niyang napapansin na pabalik-balik sa banyo si Sheriff hindi lang daw 7 beses. At hinala niya mayroon daw itong ginagawang kababalaghan sa loob ng banyo. Kaya sinundan nila ito. At dito nasilip nila na tila gumagamit itong si Sheriff. Kaya agad nilang sinunggaban at hinuli ito at sinabihan pa ni Nazri na pinagbintangan pa di umano sila na isang suspect. Yun pala siya pala ang nagdadala ng mga droga. Pinusasan na nila si Sheriff at ipinasok sa interrogation room. Habang hinantay ang kanilang opisyal, sinisigawan si Sheriff ng mga tauhan ng narcotics. Samantalang si Sheriff ay nakayuko lamang at tila maamong tuta ni hindi nga ito nakapagsalita. Pinanghihinalaan pa nila ito na siyang nagbunyag ng kanilang operasyon sa warehouse ni Tony Ifrit. Kaya nakatakas ang mga tauhan nito. Maya-maya pa ay dumating na ang head ng narcotics. At ang bungad nito, sinabi na pakawalan na si Sheriff. Nagulat sila sa narinig mula sa opisyal, sinabi ni Jennifer Wong na ibuprofen lang ito para sa sakit ng ulo. Dito humahalakhak si Sheriff habang tinitingnan ang mga mukha ng mga taga-narcotics boys. Napahiya ang mga narcotics police sa kanilang ginawa. At sinabi ni Sheriff na ganun daw siya mag-take ng ibuprofen para madaling mawala ang sakit ng ulo niya. Nagalit at sinabi ni Nazri kung bakit pinaglaruan daw sila ni Sheriff. Sinabi ni Sheriff na kumalma lang silang lahat at nag-request na palabasin sila dahil may pag-uusapan daw sila ni Nazri ng masinsinan. Sinabi ni Sheriff na sinubukan lang niya kung sino talaga ang aaresto sa kanya at nagustuhan daw niya ang ginawang aksyon ni Nazri. Sinabi ni Nazri na masama daw na inumin yun at dapat alam niya yun dahil nasa police integrity di umano siya. Ngunit sinagot siya ni Sheriff na ang masama daw ay ang pulis na lumabag sa police ethics. Pulis na tumatanggap ng suhol at ang pinakamasamaan niya ay ang pulis na pumapatay. Naggalit si Nazri at sinabi na kung wala siyang sapat na ebidensya ay walang pag-asa ang akusasyon niya. Ngunit sinagot siya ni Sheriff at pinaalalahanan na nasa bansang Malaysia di umano sila na kahit punong ministro daw ay nakukulong. Dito napatingin si Nazri. Pag-uwi sa tirahan ng magkapatid na pulis, sinabi ni Shaslin kay Nazri na alam ng buong departamento na pinaghihinalaan siya ni Sheriff na siya ang meth killer. Naitanong ni Shaslin kung bakit daw siya laging umaalis paggabi. Nagalit at naitanong ni Nazri kung pati siya rin daw ba ay inakusahan siyang mamamatay tao.
Imbis na panghinalaan siya, bakit hindi daw nito masabi sa kanya kung ano ang ginawa ni Malik sa kanya sa loob ng kwarto? Sinagot siya ni Siaslin na hindi daw siya nito pinanghihinalaan kung magkaroon siya ng sapat na ebidensya na siya ang meth killer. Kahit kapatid daw niya ito, siya mismo ang aaresto sa kanya. Napatingin nito si Nasri sa kapatid. At dahil naramdaman ni Nasri na talagang seryoso si Sheriff na matukoy kung sino ang meth killer, kinausap niya si Daos, ang kanyang kaibigan, na naging utusan ni Kapak na kanang kamay ni Tony Ifrit. Sa kanilang paghaharap, naitanong ni Nasri kung bakit hindi pa daw ni Daos masabi sa kanya ang tamang lokasyon ni Tony. Sinabi ni Daos na mula daw na dumating si Sheriff sa Departamento ng Narcotics ay palipat-lipat na daw ng lugar si Tony Ifrit. At ang hinala niya ay meron dawng tauhan si Tony Ifrit na nasa Narcotic Department na taga-timbre sa kanya. Sinabi ni Daos na natakot na daw siya at gusto na niyang itigil ang kanilang ginagawa. Dahil siyam na daw ang napaslang, baka mahuli daw siya ni Tony Ifrit at siguradong tatadta rin daw siya nito. Ngunit may huling pakiusap si Nasri sa kaibigan. Nagbigay ito ng instruction na nakasulat sa papel na kanyang gagawin para iibahin daw nila ang kwento tungkol sa meth killer. At dagdag sinabi nito na pagkatapos daw niyang mabasa ito, ay kailangan niyang sunugin agad ang papel. Kinabukasan, kinausap ni Sheriff si Nasri dahil may nagbigay di umano ng impormasyon sa kanya at nalaman na kasintahan daw ni Nasri ang pinaslang na sub-inspector ng Narcotics Department na si Noor Shaswani noong nakaraang undercover mission at posibleng baka ito daw ang dahilan bakit pinaslang ang head official na si Muhammad Malik. Itinanggi ni Nasri na kasintahan niya si Shaswani. Kaya ipinakita ni Sheriff ang video kung paano nahuli ng mga tao ni Tony ang police undercover na si Shaswani at kung paano ito pagsamantalahan. Pinigilan ni Nasri ang kanyang emosyon habang pinanood ang video ng kasintahan pero hindi maitago nito ang galit sa ginawa ni Tony Ifrit. Natigil ang pag-play ng video nang biglang pumasok sa silid si Siaslin at pinahinto ang video dahil sobra na daw ito. Kinontra ito ni Jennifer Wong dahil bahagi daw ito ng investigasyon at dahil nagkasagutan na. Kaya agad pinahinto ni Sheriff ang pag-play nito. Sinabi ni Sheriff na magaling daw itong si Nasri dahil hindi daw ito nagpakita ng anumang emosyon habang pinanood ang video. Ngunit sinabi ni Sheriff kay Nasri na kahapon ay suspect pa lang siya. Ngayon ay nakahanap na siya ng motibo at bukas siguradong makahanap na daw siya ng ebidensya. Bakit ayaw na lang daw niyang umamin nang biglang dumating ang pulis na sina Nagarajan at sinabi kay Sheriff na may itinapon na naman daong bangkay ang meth killer. Dito napaisip si Sheriff sa nabalitaan. Agad tinungo nila ang lokasyon. Sinabi ng pulis na may nakakita daw na inilabas daw ito mula sa berdeng sedan. Lalong napaisip dito si Sheriff. Sinabi ng pulis na bago di umano ang nasabing pagpaslang dahil sariwa pa daw ang mga sugat ng biktima. Bigla nagsalita si Nasri at naitanong kay Sheriff kung suspect pa rin ba sila dahil buong araw daw na nasa opisina silang lahat. Hindi nakasagot si Sheriff sa mga tanong ni Nasri. Ngunit natigilan sila nang magsalita ang forensic na mayroon daw laman ang kuko ng biktima. At lalo silang naalarma nang biglang may nag-report na naharang daw ang suspect sa karatig na lugar. Nang marinig ito ng Sheriff, agad tumalilis ito papunta sa lugar kung saan naharang ang suspetsado kasama ang mga tauhan nito. Kita sa mukha ni Nasri na nag-alala ito sa narinig. Nakatakas si Daos sa mga pulis na humarang sa kanya sa checkpoint kaya hinabol ito ng mga grupo ng Sheriff. Nakipaghabulan ito. Di nagtagal ay na-corner at nahuli rin. Dinala si Daos sa opisina ng Narcotics Department at hindi nito mapakali ang kaibigan niyang si Nasri. Halatang kinabahan na rin ito sa mga nangyayari. Biglang lumabas si Sheriff dala ang papel ng mga katanungan para kay Daos at inutusan si Nasri na siya na daw mismo ang magsagawa ng mga katanungan sa suspect na si Daos. Namutla at parang blanco si Nasri ng mga oras na yon dahil siya ang nag-utos kay Daos na paslangin ang tao ni Tony ng mga oras na nasa opisina siya at itapon ito gaya ng ginagawa niya upang palabasin sa Sheriff na hindi siya ang meth killer. Kabado man ay pinilit pa rin ni Nasri na gawin ang utos ng Sheriff. Pumasok ito sa interrogation room habang ang mga opisyal at kasamahan ng Narcotics Department ay nanunood at nakikinig sa labas. Sa pag-umpisa ng katanungan, napag-alaman na dati palang sundalo itong si Daos. Halata sa mukha ni Daos
na tila gusto nitong sisihin si Nasri sa mga nangyayari dahil lahat ito ay kanyang plano, ngunit hindi ito makapagsalita dahil tinititigan ito ni Nasri ng napakatalim na parang may ibig sabihin. Nagtaka ang mga opisyal sa labas ng interrogation room bakit tila may pumipigil kay Daos na magsasalita, kaya pinakinggan ng mabuti ni Jennifer Wong sa audio mula sa interrogation room. At tila may tumatagoktok dito. Ito pala ay sinyas ni Nasri kay Daos na sa bawat katanungan niya ay huwag na siyang sumagot. Kaya nang sinabi na ni Nasri kay Daos na kung sakaling mapatunayan na siya ang meth killer ay bibitayin siya. Dito humahagulhol si Daos. Gusto nitong magsalita ngunit pinigilan nito ang sarili. Labagman sa loob ni Nasri na gawin ito sa kaibigan, ay dito nagpapanggap siyang nagalit kay Daos dahil hindi ito sumasagot sa kanyang mga katanungan hanggang sa umawat na ang mga kasamahan nito galing sa labas ng interrogation room. Dito nagkaroon ng pagkakataon na makuha ni Daos ang stand ng kamera at pinaghahampas ang kasamang pulis ni Nasri. Gusto sanang sugurin si Sheriff ngunit bigla itong binaril ni Farouk. Nagalit si Sheriff bakit binaril ni Farouk ang suspek at si Nasri naman ay natulala at nabigla sa pangyayari sa pagpanaw ng kaibigan. Dahil dito, sinuspende si Farouk sa kampo ng sindikatong si Tony Ifrit dahil napaslang na si Zack ang kanyang pusher. Sa kagustuhan kumita ng malaki, ay naisipan nitong gawing pusher ang mga bata dahil gusto di umano niyang makita kung kaya ba daw ng meth killer na paslangin ang mga bata. Sa opisina, sinabi ni Sheriff sa mga opisyal at tauhan ng narcotics na nalaman nila na ang DNA na nakuha sa biktima ay mula kay Daos. Ngunit hindi nangangahulugan na si Daos na ang meth killer dahil iba daw ang paraan nito kung paano saksakin ang biktima. Sinabi niya na nasa departamento pa rin daw ng narcotics ang meth killer kasama nila. Sinabi ni Sheriff na kaya laging sablay ang operation na kanilang ginagawa. Dahil meron daw traidor na kasama nila na nagtratrabaho kay Tony. Nagulat sila sa narinig. At sa huli sinabi ni Sheriff, kung sino man ang hudas sa kanilang departamento na nagtratrabaho para kay Tony, pakisabi na lang daw sa boss nila na gusto siyang makipagtulungan kay Tony at handa siyang dalhin sa harapan ni Tony Ifrit ang meth killer. Hindi nakapagsalita ang lahat, lalo na si Nasri. Pinuntahan ni Jennifer Wong si Tony Ifrit upang sabihin na gustong makipagtulungan ni Sheriff sa kanya para hanapin daw ang meth killer na gumambala sa negosyo niya. Ngunit pinaalalahanan nito si Tony na mag-ingat dahil tuso at matalino daw itong si Sheriff. Sinabi ni Tony Ifrit kay Jennifer Wong kung bakit hindi daw niya matapos-tapos ang nag-iisang utos niya. Kaya sinagot siya ni Jennifer na mapadali daw ang trabaho niya kung sasabihin niya kung sino ang isa pa niyang tauhan sa loob ng Narcotics Department. Tinuro ni Jennifer Wong na si Shaslyn daw ang meth killer. Ngunit diskumpiyado nito si Tony. Bakit hindi yung kapatid nitong pulis na si Nasri? Sagot naman ni Wong ay dahil may tinatago daw itong sekreto. Muling pinaalalahanan ni Tony Ifrit si Jennifer Wong kapag malaman di umano niya na nag-traidor si Wong sa kanya, malilintikan daw ang kanyang anak. Agad pinalabas si Jennifer Wong sa warehouse ni Tony Ifrit. Sa apartment ni Nasri, nagulat siya paglabas niya ng kwarto dahil naroon si Deputy Superintendent of Police Sheriff dahil sa pakay nito. Binuksan ni Sheriff ang audio recorder na may kaugnayan sa pagpasok ni Shaslyn sa kwarto ng Officer Muhammad Malik. At dito napagtanto ni Nasri, kaya pala pinahubad ng jacket ang kanyang kapatid at pinatay ang CCTV upang walang makakarinig sa kanilang pinag-usapan. Dito nalaman ni Nasri na si Malik ay sinadyang makipagtransaksyon at tumanggap ng suhol mula kay Tony Ifrit dahil bahagi ito ng kanilang undercover na may basbas ng kanilang opisyal para alamin kung saan ang tamang lokasyon ni Tony Ifrit. At ang pagkamatay daw ni Shaswani na kasintahan ni Nasri na isang undercover ay hindi niya alam kung sino ang naglabas ng impormasyon dito. Hinala niya mayroon daw traidor sa departamento nila kaya nalaman ni Tony Ifrit na isa siyang police undercover. Nag-alinlangan na daw siya dahil 6 na daw ang pinaslang ng meth killer. Baka hindi na daw niya maitago ang kanyang katauhan at pag magkamali siya ay baka mapaslang pa siya nito. At kung mangyayari daw ito, mapapatunayan na nasa departamento daw nila ang meth killer. At nagbilin pa ang official Malik na kung mapaslang siya ay ibigay daw ang pera at ang audio record sa special branch. Narinig lahat ito ni Nasri. Pagkatapos nila mapakinggan ang audio record dito, diretsahan sinabi ni Sheriff na nawala na ang pagdududa niya kay Shaslyn ayon sa ibinahagi nitong ebidensya sa special branch. At ngayon,
Inutos daw ng Inspector General of Police sa kanya na hawakan niya ang kaso. Kaya kinumbinsi nito si Nasri na kung siya man ang meth killer ay magpakalalaki ito. At aminin na niya ang totoo dahil alam daw niya na hindi masamang tao si Nasri at may natira pa itong integridad sa pagkatao. At sa huli sinabi ni Sheriff na meron siyang hanggang bukas. Pag hindi pa rin daw siya umamin ay may gagawin siyang ibang paraan. Muling pumasok si Nasri sa kwarto at para itong binuhusan ng malamig na tubig sa natuklasan na naparatangan niyang masamang tao si Malik na nasangkot ito sa katiwalian. Pumaslang siya ng inosente at pati ang kanyang kaibigan ay nadamay pa nito kaya lubos ang kanyang pagsisisi. Habang pauwi si Sheriff, inutos ni Tony Ifrit na bihagin ito at dalhin sa kanyang harapan. At nang makaharap na niya ito, kinalagan ng tali si Sheriff nang bigla nitong binanatan ang mga tauhan ni Tony. Lahat sila ay nakatikim sa lakas ni Sheriff. At dahil gusto ring makilala ni Tony, ang pagkatao nitong si Sheriff ay hinamon ito ng mano-mano. Naglaban sila? Sa huli kahit natalo niya si Tony Ifrit, ay nasa loob pa rin ito ng teritoryo ni Tony, kaya bihag pa rin ito. Sa kanilang paghaharap, sinubukang alukin ng pera ni Tony Ifrit si Sheriff, ngunit tinawanan lang nito si Tony. At sinabihang hindi daw siya tumatanggap ng suhol. Sinabi ni Tony kay Sheriff na akala niya kaya niyang ibigay ang meth killer sa kanya at sinang-ayunan nito ni Sheriff. Ngunit ang hiningi nitong kapalit ni Sheriff ay sabihin daw niya kung sino ang tao niya sa loob ng departamento ng narcotics. Ngunit ayaw pumayag ni Tony nito. Sinabi ni Sheriff kay Tony na napakarami di umanong suspek. Pero kung sabihin niya kung sino ang tao niya sa narcotics, ay mapadali ang pagtukoy niya sa meth killer. Pinakita ni Tony Ifrit ang mga litrato na suspect nila sa pagiging meth killer. Kaya nagulat nito si Sheriff dahil puro litrato ito ng mga pulis. Itinuro ni Tony kung posibleng si Nasri daw ba ang meth killer. Ngunit itinanggi ni Sheriff ito dahil magaling daw ito mag-alibay at mga tuwiran. At nang sunod na itinuro nito si Shazlin ay 50-50 ang sinagot ni Sheriff nito kay Tony Ifrit. Nagalit si Tony at sinabi kay Sheriff na huwag daw siyang lokohin dahil hindi daw siya pumapaslang ng pulis pero kung pipilitin ay gawin di umano niya ito at muling pinaalala nito ang dating pulis undercover na si Shazwani. Tumugon naman dito si Sheriff kaya ang huling tinuro nito na isang meth killer ay si Jennifer Wong. Hindi naniniwala nito si Tony na si Wong ang meth killer kaya sinabi ni Sheriff na bakit hindi daw niya ito pinaniwalaan dahil baka ito ba daw yung tauhan niya sa loob. Sinabi ni Sheriff kay Tony na sigurado siyang sinabi ng tao niya sa loob ng narcotics na malapit na niyang mahuli ang meth killer. At kung gusto niyang makuha ito, dapat ibigay na niya ang pangalan ng tao niya upang mapabilis ang trabaho niya. Biglang nadulas si Tony Ifrit at sinabi niya kay Sheriff na hindi daw kilala ng mga tao niya ang isa't isa. Kaya nang marinig ito ni Sheriff, doon niya napagtanto na higit pa pala sa isa ang tao ni Tony sa narcotics department. Dahil naramdaman ni Tony Ifrit na kamuntik na siyang mapaikot at madulas para masabi kay Sheriff ang tauhan niya sa loob ng narcotics department. Pinaalis niya sa kanyang mga tauhan ang deputy na si Sheriff. Pero nagbigay siya ng tahning kay Sheriff na pag hindi daw niya maibigay ang meth killer, hanggang 2:00 ng hapon, alam na daw niya kung ano ang mangyayari. Sinabihan siya ng Sheriff na sabihin na niya kung sino ang tao niya sa loob. Ngunit ang tugon ni Tony Ifrit ay wala daw umano siyang tiwala sa mga pulis na hindi tumatanggap ng suhol. Balik kay Nasri, tila inuusig na siya ng konsyensya dahil lagi na lang nagpapakita sa kanyang isipan ang mukha ni Malik at kasintahan na pulis undercover na si Shazwani. Hinanap sana niya ang gamot niya para sa antidepressant, ngunit biglang lumitaw si Jennifer Wong at hawak na niya ito. Diretsahan sinabi ni Jennifer Wong kay Nasri na nakita niya na nag-usap sila ni Darus sa loob ng kotse bago napaslang ito. At alam na daw niya na si Nasri ang meth killer. Pero hindi daw niya ito sasabihin kay Sheriff dahil suportado daw niya ang ginawa ng meth killer dahil ang mga taong katulad daw ni Tony Ifrit ay hindi nararapat mabuhay. Kaya ituro daw niya ito kay Nasri kung saan ang kinalalagyan ni Tony Ifrit basta magtiwala lang siya nito at sa gagawin nilang eksena laban kay Tony Ifrit. Sa opisina ng narcotics, hinahanap nila si Nasri dahil hindi ito pumasok. Pati si Jennifer Wong ay hindi na rin nila makontak kaya nagtaka at hindi mapakali ang mga kasamahan nito. Balik kina Nasri at Wong, inabangan na nila ang pagdating ng mga tauhan ni Tony Ifrit. At nang bumababa na ito sa sasakyan, ay biglang pinalo ni Jennifer Wong ang ulo ni Nasri dahilan
para mawalan ito ng malay. Balik sa opisina, nakatanggap ng link message sa cellphone si Shazlyn mula sa cellphone ni Nasri. At nang binuksan nila ito, dito nila nalaman na bihag na si Nasri ni Tony Ifrit. Lubos ang pag-alala ng kapatid niyang si Shazlyn. Nagbigay ng mensahe si Tony Ifrit para sa kanila. Nasa ganap na 10:00 ng gabi ay magbigay siya ng 2 magkahiwalay na lokasyon. Ang unang lokasyon daw ay doon nila susunduin ang meth killer. At ang pangalawang lokasyon, di umano, ay para doon magpunta si Deputy Sheriff at ang mga tauhan niya para kunin si Jennifer Wong. At sa oras daw na hindi nila isuko ang meth killer sa unang lokasyon, ay papaslangin daw nila si Inspector Nasri. At kung hindi daw dumating si Sheriff sa kabilang lokasyon, ay papaslangin naman nila si Jennifer Wong. Pinaalalahanan ni Tony si Sheriff na huwag daw siyang subukang utakan. Balik sa kampo ni Tony Ifrit, pagkatapos maisagawa ang video para sa mga narcotics, muling tinanong ni Tony Ifrit kay Wong kung sigurado ba daw na hindi si Nasri ang totoong meth killer. Ang tugon ni Wong ay 100% na hindi si Nasri. Agad pinahanda ni Tony ang kanyang mga tauhan. Balik sa opisina ng narcotics, inamin na Sheriff kay Shazlyn ang pagkikita nila ni Tony Ifrit nung nakaraang gabi. At ang nalaman niya na 2 daw ang tauhan nito sa loob ng narcotics. Sinabi niya kay Shazlyn na matagal na daw niyang pinanghihinalaan si Jennifer Wong na tauhan ito ni Tony Ifrit. Pag malaman daw ni Tony na si Nasri ang meth killer, siguradong papaslangin ito. Kaya ang huling plano, palabasin nilang si Shazlyn ang meth killer. Mapanganib daw ang plano ni Shazlyn dahil 20 kilometro daw ang pagitan ng lokasyon na pupuntahan niya at ang lokasyon na pupuntahan ni Sheriff. Siguradong may ginawa daw plano ang mga sindikato kung bakit 2 lokasyon ang binigay sa kanila. Kaya maglalagay daw sila ng tracker para siguradong malaman kung saan nila dadalhin si Assistant Superintendent Shazlyn. At nang makuha na ng tauhan ni Tony ang nagpapanggap na meth killer na si Shazlyn, dito kumilos na rin sina Sheriff. Pagkarating ni Shazlyn sa warehouse ni Tony Ifrit, agad itong sinalubong ni Tony at sinabihan na siya pala ang meth killer na matagal na niyang hinahanap at babae lang pala. Na itanong ni Shazlyn kung saan na ang kapatid niya na si Nasri, ngunit sinabi ni Tony na pinaslang na daw niya ito. Nagalit si Shazlyn sa narinig ngunit wala siyang magagawa dahil nakagapos ito. Sa kabilang eksena, nakarating na sa isang lokasyon ang grupo ni Sheriff para sunduin si Jennifer Wong. At nang matiyak nila na nasa bus na nasa harap nila ang inakalang pinaglagyan kay Jennifer Wong, ay agad itong inakyat ng opisyal ng narcotics. Ngunit nang malapitan na niya ito, at nabuksan ang takip ng mukha ng akalang si Jennifer Wong, laking gulat niya dahil lalaki itong may bomba. Kasabay nito ang malaking pagsabog. Biglang nagulat ang buong team sa malakas na pagsabog at ilang saglit pa ay biglang naglabasan ang mga tauhan ni Tony Ifrit at pinagbabaril sila. Nagkaroon ng matinding sagupaan sa pagitan ng pulisya at ng mga sindikato. Balik sa warehouse ni Tony, pinuntahan ni Jennifer Wong si Nasri sa kinalalagyan nito. At pinakawalan, binigyan ito ng armas at bulletproof vest. Nagalit si Nasri ng malamang matagal na palang nagtrabaho si Wong kay Tony Ifrit. Ngunit ang sagot ni Wong, napilitan lang siya dahil papaslangin daw ni Tony Ifrit ang kanyang anak kung hindi siya susunod nito sa pwestong kinalalagyan ni Shazlyn kasama si Tony. Naitanong ni Shazlyn kay Tony kung papatayin na ba daw siya nito. Ngunit sinabi ni Tony na gawin daw muna siyang parausan ng mga tauhan niya. Hanggang sa magsawa bago siya paslangin nang biglang nakarinig si Tony Ifrit ng kalabog sa labas ng warehouse. At dahil inakalang sinundan si Shazlyn ng mga pulis, agad iniskan ni Tony Ifrit si Shazlyn at doon nila nalaman na nilunok pala ni Shazlyn ang tracker bago ito dinampot ng kanyang mga tauhan. Agad nagsipasukan ang mga pulis kaya naalarma ang grupo ni Tony Ifrit. Nagkaroon na naman ng sagupaan samantalang si Shazlyn ay nagawang makatakas kay Tony Ifrit. Nakisali na sa barilan si Jennifer Wong ngunit kabila ang grupo ang mga pinagbabaril niya. Samantalang si Shazlyn ay nadiskubre na may mga bata pala sa loob na itinago si Tony Ifrit para maglako ng kanyang epektos. Nagpang-abot si Tony Ifrit at Nasri at naglaban sila. Binugbog ni Tony si Nasri ngunit nang makagamit ito ng kutsilyo. Dito nag-iba ang takbo ng laban. Dahilan para mapuruhan sa tiyan si Tony Ifrit. Nagmakaawa si Tony na huwag siyang paslangin dahil bibigyan daw niya ng pera si Nasri. Ngunit sinagot siya ni Nasri na hindi daw siya kayang suhulan nito dahil siya ang meth killer na matagal nilang hinahanap. Tumawa at sinabi ni Tony na alam na niya ito
kaya pwede na daw siyang paslangin ni Nasri dahil natikman na raw niya ang kasintahan ni Nasri. Dahil sa narinig ni Nasri na puro pangungutya mula kay Tony. Dito inubos niya ang isang magazine ng kanyang baril sa katawan ni Tony Ifrit. Sabay hagulhol ng maalala ang pinakamamahal niyang kasintahan. Biglang dumating si Siazlin at nakita si Nasri na nasa harapan nang wala ng buhay na si Tony Ifrit at nang laki ang mata sa nasaksihan. At nang tinawag ito ni Nasri ay bigla itong tumakbo. Nakita ito ni Jennifer Wong at binaril ito, buti na lang hindi ito tinamaan. Hinanap ni Siazlin kung sino ang bumaril sa kanya kaya paikot-ikot sila sa container van ng warehouse. Habang nakaabang si Wong sa paglitaw ni Siazlin ay dumating si Nasri sa kanyang likuran. Tinutukan ito ng baril at pinababa ang pistola nito. Biglang dumating si Siazlin at pinutukan ang kapatid. Sinabi ni Nasri sa kapatid na Siazlin na matagal lang tauhan ni Tony Ifrit si Jennifer Wong at gusto siya nitong barilin. Sumabat naman si Jennifer Wong na undercover siya at tulungan siya dahil nasisiraan na di umano ng ulo ang kapatid niyang si Nasri. Hindi naniwala si Siazlin sa pinagsasabi ni Nasri dahil nagsinungaling daw ito sa kanya bilang isang meth killer na siyang lumabag sa batas. Sinabi ni Nasri sa kapatid na ang mga katulad nila ay hindi daw nararapat mabuhay. Hindi daw patas ang batas na minsan ay bumigaw na sa kanila. Kailangan daw ng bansa ang mga katulad niya. Ilang saglit pa ay sinubukan ni Jennifer Wong na abutin ang baril sa sahig kaya agad ito pinutukan ni Nasri. Nabigla si Siazlin sa ginawa ng kapatid kaya nabaril ito. Tinamaan sa leeg si Nasri sanhi ng agarang pagpanaw nito. Napaiyak na lamang si Siazlin sa nangyari sa kapatid. Maya-maya ay biglang gumalaw si Wong at gustong damputin nito ang baril. Pinigilan ito ni Siazlin na huwag niyang gawin ito habang nakatutok ang baril sa kanya. Nang biglang umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril at tinamaan si Siazlin. Sabay pagbungad ng narcotics police na si Farouk at sinabing pasensya daw dahil nahuli siya ng pagdating. Dito nalaman ni Farouk at Wong na sila palang dalawa ang tauhan ni Tony Ifrit sa loob ng Narcotics Department. At dahil ayaw ni Wong ng bulilyaso, dahil marami ang nasa wi at gustong masulo nito ang promotion, nang marinig nito na nagdatingan na, ang mga pulis agad niyang itinumba ang pulis na si Farouk, sabay suko sa mga kapulisan na paparating sa pinangyarihan. 10 pulis ang nasawi sa operasyon sa pagitan ng kampo ng sindikatong si Tony Ifrit at 4 namang pulis ang nasawi sa operasyon na pinangunahan ni Deputy Sheriff. At dito nakumpirma na si Inspector Nasri ay ang meth killer. Nagbunyi at nagpalakpakan ng mga pulis sa matagumpay na pagkabuwag ng malaking sindikato ni Tony Ifrit. Binati ng mataas na opisyal si Jennifer Wong. Ngunit ang 14 na pulis na nagbuwis ng buhay sa operasyon ay siyang kinikilalang bayani ng mataas na opisyal. Nagbitaw ng pahayag ang mataas na opisyal at sinabi na magsagawa ang departamento niya ng huling imbestigasyon base sa ebidensya na naiulat. At pag naisagawa na daw ito, saka ideklara na sarado na ang kaso. Binati ng opisyal si Wong at nagpasalamat ito. Paglabas ni Jennifer Wong sa conference room, binati siya ng 2 pulis na sina Garajan at Hong dahil nasara na daw nito ang kaso. Nagpasalamat naman nito si Wong dahil hindi daw ito magtagumpay kung wala sila at sinabi na nanghihinayang daw siya dahil sa pagkasawi ni Siazlin sa operasyon. Ngunit biglang nagulat si Wong sa nabalitaan dahil inakala niyang wala na si Siazlin ngunit nakaligtas pala ito sa kapahamakan. Agad niyang pinuntahan si Siazlin sa hospital kung saan ito nakakonfine upang lasunin. Pagkatapos niyang lagyan ng lason ang lagayan ng tubig, ay siyang pagpasok ni Sheriff sa kwarto. Binati ni Sheriff si Jennifer sa matagumpay na operation. At pagkatapos nito, sinabi ni Sheriff kung pwede ba siyang magtanong ng ilang katanungan kay Wong. At tumugon naman nito si Wong. Sinabi ni Sheriff kay Wong, noong araw daw na nagkita sila ni Tony sa warehouse niya, ay may nadampot daw siyang resibo ng Iris International School. Nakapareho kung saan nag-aaral ang kanyang anak, ano daw ang ibig sabihin nito. Sagot ni Jennifer Wong na baka nagkataon lang ito. Biglang sinabi ni Sheriff kay Wong na alam niya na pumunta daw siya sa hospital para lasuhnin si Siazlin upang tapusin niya ang kanyang trabaho. Pinagdiinan ni Wong na pwede daw nila dalhin sa laboratory ang mga prutas para ipasuri. At dahil magaling mga tuwiran nitong si Wong, ay sinundan ito ng pangatlong tanong. Sinabi ni Sheriff noong panahon na binihag sila ni Tony Ifrit kasama si Nasri, siguradong napansin daw niya
kung ano ang kulay ng paboritong meth pipe ni Tony Ifrit. Ngunit itinanggi at sinabi ni Wong na paano naman daw niya mapansin ito. Sabi ni Sheriff na hindi daw pwedeng mahiwalay at wala kay Tony Ifrit ang kanyang meth pipe dahil paborito niya ito. Kung mahulaan daw niya ang kulay ng meth pipe ay ipagpalagay di umano niya na dinukot nga sila ni Nasri at hindi na siya magtatanong nito. Hinulaan at nasabi ni Jennifer Wong ang tamang kulay at disenyo ng meth pipe na gamit ni Tony Ifrit. Ang inakala ni Wong ay makatakas na siya sa mga katanungan ni Sheriff. Ngunit isa lang pala itong tila patibong upang mahuli siya dahil sinabi ni Sheriff kay Wong na tama daw ang hula niya. Pero paano daw niya mahulaan ang kulay at detalye ng meth pipe samantalang bago pa daw sila binihag ni Tony Ifrit ay kinuha na niya ito nung araw na kaharap niya si Tony Ifrit. Kaya sinabi ni Sheriff na kumpirmado na matagal na daw siyang nagtratrabaho kay Tony Ifrit kaya ang kwento daw niya tungkol sa nangyayari kay Tony ay gawa-gawa at nakakabilib. Dagdag sinabi ni Sheriff na kung mayroon lang daw siyang saksi ay matagal na sanang tapos ang nasabing kaso. At dahil bistado na at di na makatanggi si Jennifer Wong sa mga patunay na kasabwat nga siya ni Tony Ifrit, dito biglang kinuha ni Jennifer Wong ang kanyang pistola at bago niya winakasan ng sarili ay ibinilin niya ang kanyang anak kay Sheriff na alagaan ito. Nabigla ang mga pulis sa pangyayari ngunit wala na silang nagawa at sa huli tinupad ni Sheriff ang habilin ni Jennifer Wong na alagaan ang kanyang anak. At sa huli, dito napapatunayan na kahit hindi man perpekto ang batas, ito ay batas pa rin. Kaya huwag kang gumawa ng mga bagay na akala mo tama pero ito'y labag sa batas dahil sa huli magbabayad ka pa rin sa batas. Sana nagustuhan niyo ang ating palabas. Hanggang sa muli niyong panunood at patuloy na walang sawang pagsuporta. Adios amigo! This is Pusig Station Movie Recap.